Tips para tumaas ang chance na makasurvive sa panahon ng mga sakuna. Alam ko, yung iba sa inyo ay magawa na ng kanilang mga go bag. Pero isa sa pinaka-importante ninyong kailangan ilagay sa inyong mga go bags ay itong mga ipapakita ko sa inyo. First case scenario, halimbawa, natabunan kayo ng kung ano man. Or nasa safe place naman kayo pero hindi naman kayo mabilis makita ng mga tao. What are the chances na makasurvive ka? Or makita ka ng mga rescuers? Of course, first thing na gagawin mo is sumigaw ng tulong, help. Pero what if napagod ka na kasisigaw pero hindi ka pa rin nila naririnig o wala pa rin nakakapansin? So, kailangan meron kayo sa inyong mga go bag ng whistle. So, itong whistle na to, eto ha, i-take note nyo to dahil kapag kayo ay magpe-prepare o gagawa ng inyong mga whistle na merong tali at syempre ilalagay nyo sa inyong mga neck, kailangan ang inyong tali ay yung mga simpleng tali lang as much as possible, kahit ganito lang na klase ng tali, kahit sobrang nipis lang. Wag nyong papalitan ang tali or yung lanyard ng mga paracord. Example is yung ganitong klase ng mga paracord or lanyard. So, etong mga ganito, bakit ba ate wag? What if, worst case scenario again, kapag kunyari kayo ay nasabit itong mismong nasa leeg ninyo sa kung anuman, kapag ganito na manipis na tali, madali lang siyang mapuputol. So pwedeng ikuskus nyo lang yun, mapuputol na siya, okay na. Pag humingi ka ng tulong, meron silang gunteng, okay na, makakasurvive kayo. Pero what if, pinalitan nyo yung tali nito ng paracord na ganito? So ang hirap nito, itong paracord na ganito ay sobrang tibay. Kahit pa iyan ay humingi ka ng tulong, kahit pa meron silang gunteng, bago pa maputol yung paracord, hindi natin alam kung gaano na kayo nahihirapan sa paghinga. Kaya as much as possible, make it simple. Kahit ganito lang, as long as nagagawa niyo yung purpose niya, nakasukbit lang siya sa inyong mga leeg, at makapag-whistle kayo, okay na yun. Tip number 3, para pa sa paghingi ng tulong, pagkakaroon ng whistle, eto, what if napagod na kayo sa paghingi ng tulong, napagod na kayo kawi-whistle? Eto, ako lang to, naisip ko lang naman, lalo na kung meron kayong, halimbawa, meron kayong mga bike, pwede nyo gamitin yung mga ganito, pipindutin nyo lang, gaganunin nyo lang siya, kakalembangin nyo lang siya, and magiging awareness sila na, uy, may tao doon. Eh ate, paano yun? Pagod na akong sumigaw, pagod na akong mag-whistle, pagod na akong magkalembang, ano pa yung possible kong gawin? So ito ang isa sa susunod ninyong options kapag meron kayong ganitong mga alarms. So isi-share ko sa inyo kung gaano nga ba ito kalakas, pero syempre medyo hihinaan ko ng konti kasi baka mabingi kayo kasi malakas talaga yung mga sounds ng ganito. So para magamit to, kailangan nyo lang of course tanggalin muna itong pinaka nasa likod niya, and then pipindutin nyo yung nasa harap para tumunog na siya, and yung nasa likod na maliit para tumigil yung kanyang sound. I-adjust ko na lang medyo yung volume dyan pagka-upload ko nito. Ganon siya kalakas. So talagang mag-aagaw eksena siya kapag kayo ay humihingi ng tulong. Try naman natin ito. Same lang naman to, iba lang yung color. So ito pala, nabili ko to ng 42 pesos lang. Kapag nakita nyo na nasa ganong range pa lang siya or mas mababa pa, make sure na magkaroon at bumili na kayo nito kasi nagkakaubusan. Nung nag-live ako, nag-sold out na yung iba kong mga sinashare na mga products. So make sure meron kayo to. Anyways, ito, madali lang to. Para lang siya tumunog, kailangan nyo lang hilahin itong wings niya na maliit sideways. Ganun yung pag-turn on. Pull nyo lang siya, pag i-stop nyo na yung pinaka-sounds nyo, ipupush nyo lang siya ulit pabalik. Again, ganun lang siya, kasimple. So, ang maganda dito sa mga to is ito, pwede siyang nakasukbit lang sa inyo or ito. O, diba? So, kayo ang bahala, malaking tulong itong mga i-share ko sa inyo na mga patunog. Para pa sa flashlight, ito, make sure na meron kayong mga ganito para makahingi kayo ng urgent na tulong. So, ayan, nalagay ko sa yellow basket, i-add nyo na sa inyong mga go bags.